para sila ay tumanggap ng blessing mula sa Panginoon. Alin lang mas makatulad? Ngunit mas maganda siguro kaya ay pupunta sa church dahil gusto natin bigyan karangalan ng Diyos. Gusto natin sasambahin. Amen? Kasi ang intention po natin pumunta sa church ay para kumpanahin. Paano pa hindi nangyari yung gusto natin? Susunod na linggo, hindi tayo sasambahin. Pero pag ang lagi mong intention ay pupunta sa church dahil ito ang kalooban ng Diyos at gusto mo siya na lulahinin, linggo-linggo, mangyayari ang iyong lihinin. Kasi tama ang iyong lihinin mo. At alam ko, kapag ang Diyos ang mga pangalan, susunod yung gusto natin ang iyong pangalan. Amen? Kaya kung meron tayong intention, kaya kung tayo pumunta sa church, ay dapat gusto po nating parangalan ng Diyos ang magitan ng buhay po natin. Amen? Okay? Hindi tayo pumunta sa church dahil mahal natin ang Diyos. Pumunta tayo sa church dahil mahal tayo ng Diyos. Amen. Kasi kung ang batayan po natin ay yung pamamahal po natin, ang pamamahal po natin ay pagbabago. Ang emotions natin pagbabago. Ngunit kung ang pagbabatayan po natin, pamamahal ng Diyos, hindi nagbabago ang pamamahal ng Diyos natin. Kaya dapat ang ating pagpunta sa church ay dahil mahal po tayo ng Diyos. Amen. Okay, so umaga po ito ay nais kong pag-usapan po natin ang paksa na pinagulatan po na lifestyle evangelism. Okay? Pag-ibanghelyo sa pamamagitan ng pamumuhay. Ang sabi ng iba, ang pamagat po nito, ang tawag ng iba ay marketplace evangelism. Kung saan ka, ando doon ang ebanghelyo. Kung saan ang presensya mo, ando doon ang ebanghelyo ng Diyos. Alam niyo, ito ang panawagan ng Panginoon sa huling panahon na ito. Nasa huling panahon na po tayo, mga kapatid. Walang sabi po ng Biblia, ng mga tao, ang mga nagalit ng tanong sa Panginoon, kailan po ba darating ang wakas o katapusan ng mundo? Inisisa ng Panginoon. Mayroong Kristo, yung mga palatandaan. Okay? At pagkatapos, yung isa-isa yung mga palatandaan, sabi niya, ipapangalan ang ebanghelyo sa lahat ng dako bago mangyari ang katapusan. So, ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga ay napakahalaga. Sapagkat hindi darating ang Panginoon Kristo hanggang hindi ipapangalan ang ebanghelyo sa lahat ng dako ng mundo. At ang mga dako na yun ay sa loob ng iyong mga opisina. Kung saan ang marketplace mo, pag sinabi natin marketplace, hindi doon sa palengke. Kung saan ka inilagay ng Panginoon, ano trabaho mo? Kung ikaw ay politiko, ang marketplace mo, yung mga politicians. Kung ikaw ay negosyante, ang marketplace mo, yung mga negosyante. Kung ikaw ay tricycle driver, ang marketplace mo, yung mga tricycle driver. Kung ikaw ay magsasaka, ang marketplace mo, yung mga magsasaka. Kung ikaw ay teacher o guro, ang marketplace mo ay ang mga guro. Kailangan mo silang maabot. At ang bawat sa ating Kristyano, ay mayroong purpose ng Panginoon kung bakit tayo inilagay kung saan tayo naroon. At ang purpose na ito, malalahati natin ang Diyos at maabot natin yung ating marketplace. Amen. Kaya sa umaga po ito ay pag-usapan po natin itong pag-ibanghelyo sa pamagitan ng pamumuhay, lifestyle evangelism. Lifestyle evangelism means building genuine, caring relationship with non-believers that will open their hearts to the gospel message. According to Joseph Ardrich, lifestyle evangelism calls Christians to live an attractive, winsome, holy life that captures the attention of neighbors and co-workers to share the gospel. Ang lifestyle evangelism daw ay panawagan sa mga Kristiyano ng buhay na attractive. Ano ba sa Tagalog attractive? Nakakabidhaning pamumuhay. Na ang mga nakakita po sa atin ay sa magitan ng ating mga buhay ay sila ay magbuksan o sila ay makukuha po natin ang attention nila para
may share po natin ang mabuting balita sa kanila. Tatawagin natin ang pansin ng ating mga kapwa-tao sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay upang may share natin ang mabuting balita sa kanila. Ang lifestyle evangelism ay kombinasyon po ng dalawang bagay. Una, proclaiming or preaching. Pangalawa is living or good testimony. Hindi po natin pwede paghiwalay ng dalawang ito. Para maging epektibo yung ating pag-ibanghelyo, una ay i-proclaim natin ang mabuting balita sa kanyang sinasabi ng Biblia. Nagsisimula ang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig. At paano mayroong mapakinggan kung walang magsasabi sa Romans chapter 10. Kaya kailangan yung magsabi upang mayroong mapakinggan at ito yung bubuhan ng pananampalataya. At ito rin ang kautusan na sinabi ng Panginoon na bumahay tayo sa buong sanlibutan. Ipagmalitan natin, ipahayag natin, i-preach natin ang mabuting balita sa lahat ng tao. Ang sabi ng Panginoon, Yesu Kristo. Pangalawa ay living or good testimonies. Napakalaga po ito. Dapat yung preaching po natin sinusuportahan ng pamumuhay po natin. Hindi nagiging magbisa ang ating preaching hanggang wala silang nakikita mabuting pamumuhay sa atin. Ang gospel dapat sinusuportahan ng mabuting pamumuhay ng mga Kristiyano. Nagiging epektibo ang mabuting balita na ating sinasabi kapag ito sinusuportahan ng mabuting pamumuhay po natin. Kapag po tayo ay hindi namumuhay ng ayos ng oban ng Panginoon kahit na magsalita na po tayo magsalita sa ating mga kasamahan. Ang sabi ng Biblia, para tayong batingaw ng mga lingaw-ngaw, baka masakit na po tayo sa tayo nila. Romans chapter 1 verse 16. Hindi ko kinahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Ito po sabi ng Apostol Pablo, hindi ko kinahiya. Okay? Ang magandang balita o mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. At hindi nga kaya dapat ang pagsishare ng mabuting balita. Pero ang totoo sa ating mga Kristiyano ay parang nakakaya, no? Takot kang i-share sa marketplace mo. Takot kang malaman na Kristiyano ka eh. Takot kang malaman na buwan kita kung minsan. Kasi parang nakakaya, hindi kayo buwan eh. Nakakaya, hindi kayo Kristiyano. Pero sabi ng Apostol Pablo, hindi natin nakakaya dapat. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Panginoon para maligtas ang lahat ng tao. Pag ikinahiya po natin yan, marami po ang mapapahamak. Marami po ang pupunta sa impyerno sapagkat nahiya po tayo pakiyag ng kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng maraming tao. 2 Corinthians 4:13. Ang sabi niyan, sinasabi ng kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Sa ngayong ding diwa ng pananampalataya, nagsasalita kami dahil kami sumasampalataya. Ang tanong mga kapatid, sino po sumasampalataya po dito? Amen. Kung tayo may mananampalataya, kung tayo po ay Kristiyano, dapat magsalita po tayo patungkol sa Kristong sinasampalatayanan po natin. Hindi po natin dapat ikahiya ang Panginoon Kristo. Sa patasabi ng Biblia, kung ikakahiya po natin siya sa harapan ng mga tao, tayo po ay kakahiya rin niya sa harapan ng kanyang Ama doon sa langit. Kaya kung saan po tayo nilagay ng Panginoon o sa ating marketplace po natin, magsalita po tayo para po sa ating mga tagapagligtas, para po sa ating Panginoon Kristo sa ito ang kapangyarihan ng Panginoon. Minsan, kumbaga, masangkot natin kung sa magbalita na okay naman yun. Pag ikaw ay may sakit, at ikaw ay pumunta sa doktor na magaling, at pinagaling ka, ibang mabalita mo yun. Punta ka doon kasi magaling yun. At magaling na doktor yun, mahusay na doktor yun. Okay? Napagaling ako doon.
ang gaan-gaan yung pakiramdam po natin na magbalita. Pero pag sa minsan, yung tagapagligtas po natin, nagbigay sa atin ng buhay ng walang hanggan, yung nagbigay ng buhay sa atin, parang ang hirap ipapalita. Ba't kaya? Ang tanong ay, sino po ang hindi nahihingi ako dito ng ibahagi sa Panginoon Kristo? Nasabi, alam mo, mahal ka ng Diyos. Alam mo, namatay si Kristo para sa iyo. Alam mo, si Kristo ay binigay ng Diyos para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Namatay siya sa krus para hindi ka na pumunta sa impyerno, kundi pumunta ka sa langit. Para, di ba kung ang bigat-bigat sabihin? Pero bilang mananampalataya, ang sabi ko na Apostol Pablo, ang sabi ng Biblia, nagsasalita ako sapagat ako'y sumasampalataya. Kaya kung sumasampalataya po tayo sa Panginoon Kristo, ipahayag po natin siya sa magitan ng ating malapit. Amen. Parapahan po natin ang Panginoon. Alam niyo, pag ginawa na natin ang Kristiyanin ito, marami ang magiging Kristiyan. Mangyayari ang malooban ng Panginoon. Napapasalamat ko doon sa mga sa mga artista dahil naging born-again. Dahil may mga born-again na sa salita. Katulad ni David Panisiano, dahil niya naging lagi sa Panginoon. Kasi nagsasalita sa Panginoon sa Kristo. Manny Pacquiao, hindi niya ginahiya ang Panginoon sa Kristo. Nagsasalita siya patungkol sa Panginoon sa Kristo. Kaya marami sa nawibig sa Panginoon. Tayo yan. Kung saan po tayo nandoon, magsalita po tayo tungkol sa Panginoon sa Kristo, maulit po natin sila sa Panginoon. At balang araw, magpapasalamat po sila dahil po nakilala ng Panginoon sa Kristo dahil po sa atin. Amen? Amen. Dahil po na atin. Amen. Influensyan po natin yung marketplace po natin. Amen? Ayan. Okay. 1 Peter chapter 2, verse 12. Ang sabi niya, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil, upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Anong sabi po dyan? Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil, sa gitna ng mga hindi mananampalataya. Okay? Na kahit naparatanan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos. Amen. Mananampalataya, mga Kristiyano, mamuhay tayo na naaayon sa kalooban ng Panginoon para ang mga tao ay magpupuri sila sa Diyos sa magitan ng buhay po natin. 1 Timothy 4:16, ano po sabi niyo? Apostol Pablo kay Timoteo, hindi pamangkin, Apostol Pablo kay Timoteo, pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Kombinasyon po. Okay? Ang nakikita po natin sa pagbabahagi ng Ebanghelyo, pakaingatan ang ating buhay, yung ating testimony, yung ating magiging Kristiyano. Pagkatapos, pati ang ating mga sinasabi sa ating pagtuturo. Okay? Mag-ingat sa mamumuhay at magturo mga karanapan kung saan tayo nilagay ng Panginoon. Okay? Lifestyle evangelism is intentional. Sabihin ko natin intentional. Okay. Pag sinabi ng intentional sa Tagalog ay sinasadya. Wala ko yung hindi sinasadya. Kundi, ang pag-ibanghelyo ay dapat sinasadya. Lifestyle evangelism is intentional. Tingnan po natin ang Psalms 1 verses 1
1 to 3. Ayan. Kung sabi niya, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga umukod siya at hindi nakikisangkot sa gawang masama. Sa halip kasiyahan niya sumunod sa karusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Verse 3. Katulad niya ay purong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumula sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Hindi na po natin po ang talata ito. Atin pong himay-himayin yung talata nito. Sa verse 1, sabi niya, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Sabi natin mapalad. Amen. Sa ibang salita, mapalad, maswerte. Pero sabi, ginagamit natin mapalad ka. Blessed ang sabi ko sa English. Mapalad yung isang tao na hindi nakikinig sa payo ng masama. Alam niyo, ito ay nagtuturo ng magandang testimonya. Christian living po ito. Sa lahat ng tao na po sa payo ay ang daming payo. Ang dami nagsasuggest. Sabihin nila, okay yan, ayos siya. Ginagawa naman ng marami. Sumunod ka naman sa agos. Pero pag Kristyano ka, dapat hindi sumusunod sa agos. Pag intentional ang iyong pag-ebanghelyo, hindi ka sumusunod sa agos. Pagkat ang agos ng mundo ay sarula sa kalooban ng Diyos. Ang sabi nga ng Biblia, huwag tayong umayon sa takbo ng mundo ito, mag-iba tayo. Ang sabi ng Biblia, mag-iba tayo ng pag-iisip sa kanila. Pero, pansinin po natin sa mga pinalalagyan po natin lugar. May takbo ng mundo doon. May takbo ng buhay doon. Dapat kung Kristyano ka, hindi ka nakikiayon sa kanila. Huwag kang makikinig sa mga payo nila. Sa mga opisina kung minsan sabi, pag hindi ka makikisama dito, out of place ka dito. Kaya kung sila'y mag-inom ka rin. Pag sila ay mag-happy-happy sa labas, nag-beer house, mag-beer house ka rin. Kaya pag ibang-bilyo ka sa kanila, kasi nakisama, nakinig ka na sa papayo nila, wala na yung testimony mo. Hindi ka na pakinggan. Sabi ka sa amin sa church. Maganda sa amin sa church. Paano na rin maganda? Ilang sa amin, magkasama tayo naman. Sinabi ko lang siya na sama sa amin, lang dito sumama ka na sa amin. Diba? Masabihin pa, alam mo, ang malakas pagtuluan, pag manindaan ka, pagbita ka ng sumilyo, pagbita ka ng alak, pabilis yan. Kasi tayo malalasing, tayo manindaan. Pag inalis mo sa tindahan, hindi ka kaibigan. Eh, paano ka mag-preach na magbago na kayo? Magsisila kayo sa inyong mga kasalanan, binibentahan mo sila ng alak sa sigarilyo. Sasabihin mo, tumigil na kayo sa magsusunan, magsisila kayo. Ay, binibentahan mo sila ng panabong na manok. Pag mayroong kayong patay, sasabihin ng mga tao, magpasugal ka para maraming makipaglamay. Pag hindi ka lang pasugal, walang makikipaglamay, walang tong, walang tulong. Diba? Kaya kahit na siya, sige na lang. Magpapasugal ka na lang para marami makipaglamay. Pero hindi dito po yan. Sapat ang ganang kumain na matay, ang Kuya Boy. Ang sabi ng isang manugang, sabi niya, pag hindi nila pasugal, walang makikiramay sa inyo. Walang maglanamay. Napahiya siya. Kasi sinara ang talya kasi namin na nilamay. Kahit walang sumal, maraming tumutulong. Hindi totoo yan. Ay, paano tayo, paano mabuting balita kung nakikinig tayo sa payo na masama? Na-impression tayo ng kanilang mga sinasabi. Kaya kung ikaw yan ang isang totoong Kristyano,
na sinasabi ng karamihan sa payo nila. Makinig tayo sa sinasabi ng Diyos. Makinig tayo sa sinasabi ng Biblia para maging epektibo tayo na tagapagbahagi ng mabuting balita. Hallelujah. Ang sabi dyan, hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Alam mo dito sa opisina, kalakaran na. Pag nagplano ng isang event, kailangan kalahati ng kaltas. Overpricing dito para meron tayo para sa meron. Kalakaran na rin po yun. Pag hindi ka sumabay sa kanila, out of place ka. Kaya sumusunod na lang, sige na nga na. Diba? Kung ano ang kalakaran, sige na rin. Nasa na po yung Krisyano po natin. Kaya nananalangin po tayo na sa mga opisina, sa mga establishmento, ay magkaroon ng mga Krisyano para mabawasan ang korupsyon. Pagkatapos ikaw na korap na rin. Paano rin mag-inyo ng Panginoon? Paano ka maangalan ng mabuting o ng pagbabago ng tao kung ikaw ay sumusunod na rin sa kanilang maling halimbawa? Hindi mangyayari tayo asin ang ilaw ng sanlibutan kung tayo ay sumusunod sa maling o sa masamang nilang halimbawa. Ginagawa ng karamihan, hindi gawin na rin natin. O, di ba? Pinag-test pa natin kumisan. Ito ang ginagawa nila, hindi. Sumayon na lang tayo, gawin na rin natin. Nasaan ang sinasabi ng Biblia? Amin ako po niya mga kapatid. Hindi ang pagbabago. Ang bansang ito hanggang hindi ka pagbabago. Ang kalakaran sa bansang ito. Kaya ang mga Krisyano para mabago ang bansang ito natin, huwag tayong sumunod sa kalakaran. Mag-iba tayo. Huwag natin sabihin nag-iisip po tayo. Kahit nag-iisip po tayo, kung tumatay sa katotohanan. May epekto po yun. Amen. At pag iba yung Krisyano tumatay sa katotohanan at sumusunod sa mga maling halimbawa, magkakaroon ka ng influensya mo. At dadali ka sa lugar na yun. Amen. Dapat yung intention po natin. Kaya hindi mapigwar ulit tayo ng epekto sa lugar na kinalalagyan po natin. Okay? Kaya ano sunod? Sabi niya, nakikisama sa mga pumuputya at hindi nakikisangkot sa gawain masama. Okay? Nakikisangkot sa English po ito ay hindi pumupo hindi umupo sa upuan ng mga sponsor, okay? Sa mga masasama. Yun ang maganda. Kapag ito ay nakinig, tumayo, at umupo na sa kanila, kasama ka na nila. Kumbaga, kakulay na. At hindi naman mangyari po sa atin yan. Nawawala ang ating testimonya. Nawawala ang kapangyarihan ng Ebanghelyo kapag po tayo na-influensya na. Na-influensya na ang ating marketplace. Dapat tayo po nag-influensya sa marketplace po natin para ang Ebanghelyo ay makapangyarihan ng mga kilos sa buhay ng lugar na kinalagyan po natin. Amen? Pwede po ba panuhan po natin ang Panginoon? Sa verse 2, ganyan ang pagkasabi. Sa halip, sabi niya, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa utusan ni Yahweh. Ito dapat ang mangyari sa puso natin sa mga Krisyano. Kasiyahan po natin sumunod sa kautosan ni Yahweh. Binubulay niya ito sa araw at gabi. Nagiging makapangyarihan isang Krisyano. Nagiging mas epektibo at nakakakuha ng atensyon ng ibang tao sa Krisyano na namumuhay at sumusunod sa kalooban
ng Diyos. Okay? At sana po ay kasiyahan po natin, okay, na tayo ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. At mangyayari po yun kapag po tayo ay nagpupulay-pulay araw-gabi ng salita ng Diyos. Ang sabi ni Moses kay Joshua, sabi niya, Joshua, pagpulay-pulayan mo araw-gabi ang pagkusap ito at magtatagumpay ka sa iyong buhay. Saan man tayo naroon, mga kapatid, ano man ang mapagkis po natin, magpalakas po tayo sa salita ng Diyos. Ang pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon, dapat kasiyahan po natin. Okay? Upang ang lugar na kinalalagyan po natin ay ating po ma-influensya. At talagang ang tawag po doon sa tao na ganyan na nag-i-influensya ng kanyang lugar na kinalalagyan, mapalo. Okay? Mapalo. Dahil sa dinami-dami ng tao sa mundo ito, kayo ginagamit ng Diyos para mangyari ang kanyang kalooban sa lugar niya. Para mahayag ang kanyang kapangyarihan sa lugar niya. Dahil sa iyo, naliligtas ang mga tao na makahama. Dahil sa iyo, nagbabago ang buhay ng mga tao masasama. Dahil sa iyo, nagkakaroon ng buhay ng mga tao na dapat sa natutunan sa impiro. Ipapalag ka. Amen? Amen. Laging sa iwa, verse 3. Okay? Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Ilang po natin po itong halimbawa po dito. Ang tao po tulad daw ng sumusunod sa kalooban ng Panginoon, yung mga hindi nakikinig sa bayan ng masama, hindi tumatayo sa tayo, hindi tumatayo sa o na-influensyahan ng mga taong masama at hindi siya umuupo sa upuan ng mga masama. Okay? Nagbubulay sa salita ng Panginoon at ito yung resulta po niya. Sabi niya ay, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng batisan. Laging sariwa ang dahon, namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya nagtatagumpay. Tingnan po natin. Ano ang blessing ng isang puno nasa tabi ng batisan? Sabi niya, laging sariwa ang dahon. Kung ikaw ay Kristyano, okay, na nakatanim sa tabi ng batisan, ibig sabihin, ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon. Nagiging mayaman ka. Nagiging sariwang dahon mo. Alam mo, isang puno na sariwang dahon. Kung halimbawa pag summer dito po sa Bethany, pati ba ang hangin dito sa Bethany pagkatating ng summer? Kasi maraming puno. Malamig. Okay? At paliwalas ang lugar nito kasi maraming puno. Nagbibigay ng liling. Nagbibigay ng lamig sa lugar o maraming puno. Okay? Yung puno na sariwang dahon, sinisilungan ng mga tao nagbago. Kumusta po tayo sa marketplace po natin? Nagiging silungan tayo ng mga tao. Makasama natin. Nagiging blessed ba tayo? Nagiging kalakasan ba tayo mga nanghihina sa paligid natin? Nakakatulong ba tayo sa kanila? Para maiwasan yung kanila mabibigat na kalakasan sa kanilang mga buhay. Amen. Pangalawa, namumuhan sa kamalakan. Ang sabi ng Biblia, na ang ating buhay nawa ay makatulong sa pangangailangan ng tao sa kapanahunan. Ibig sabihin, ng ating buhay ay nagbubunga kung ano ang kailangan ng tao
May nagbibigay silang bunga sa iyo. Dahil ikaw ay isang Kristiyano ay magbunga. Nagiging blessing. Kasi pag sinabi namin bunga, ay blessing. So nagiging blessing pa tayo sa marketplace naman. Natutugunan ba yung bawat mga kailangan ng mga tao sa paligid po natin dahil nagiging po tayo? Ito ang kailangan po natin sa panahon po natin. Yung mga tao, mga Kristiyano, na hindi na po gusto na gumawa ng masama, ang desire niya ay sumunod sa kalooban ng Panginoon at siya ay blessing kung saan siya naroon. At kapag nangyari po ito, mga kapatid, napaka-makapangyarihan ang Ebanghelyo ng Panginoon sa lugar kung saan ka naroon. Sasabihin mo sa kanila, samahan naman ako magsama. Saan naman nagsisima? Doon sa Bethlehem sila pagkakas. Sige, tayo doon. Ano yung ang sa isip niya? Pupunta ko doon sa inyo. Itong taong ko ba doon? Nakita ko ang magandang halimbawa ng Panginoon na gusto rin mangyari sa buhay ko. Hindi yung isipin na, ba't ako pupunta doon? Parehas na tayo. Yung ginagawa ko. Kung anong buhay ko, buhay ko rin. Ano ba kaiba natin? Anong dahil kung sama ko sa iyo? Di ba? Pero pag kinakitaan ka sa magtutuloy pagtuturo, kakaiba ang iyong buhay kayo sa Kanya. Pag nag-iya ka sa Kanya, masabihan ko sa Kanya, gusto tingnan mo ito ang ginagawa ng Panginoon doon sa Diyos mo. Ano ang mensahe na papahinggan mo sa Diyos mo? Ba't ganyan yung buhay mo? Sana ganito po tayo lahat. Sana ganito tayo mga Kristiyan na nakikita ang pagbabago sa lugar kung saan tayo pinagawa. Para ang Ebanghelyo ng kaligtasan ay mabilis na mapalagaran po namin na sa lipunan. Amen? Pwede po ba parang natin ang Panginoon? Dito po sa 1 Thessalonians chapter 5, chapter 1, verse 5 to 9, meron napagandang halimbawa ng mga Kristyano na napagandang buwanan o pang buhay mga Kristyano po dito sa Thessalonica. Ayan. Thessalonica chapter 1, verse 5 to 9. Sapagkat ang magandang balitang lubos namin pinapaniwalaan ay pinapahayag namin sa inyo, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito ay ginawa namin alang-alang sa inyo. Okay, nakuha niyo ito? Balikan natin yan. Nakita ninyo kung paano kami nabuhay sa inyong piling, sa inyong kalagitnaan. Ito ay ginawa namin alang-alang sa inyo. Intentional pa ito. Amen? Ginawa namin alang-alang sa inyo. Gagawin ko ito alang-alang sa inyo. Magbabago ako, magpapakita ako ng panooban ng Diyos sa buhay ko sapagkat gusto ko na maligtas ka. Makilala mo ang Panginoon na kinihinala ko sa aking buhay. Tatanggihan ko ang bagay-bagay na gusto kong gawin sa buhay ko sapagkat gusto na ma-influensyahan sa aking pananampalataya. Ito yung sinasabi na gusto pa. Okay? Next. Sinundan ninyo ang aming halimbawa. At ang aming halimbawa sa Panginoon. At ang halimbawa ng Panginoon. Kahit umanas kayo ng napakaraming paghihirap, tinanggap ninyo ang salita ng Diyos nang may kagalakan mula sa Espiritu Santo. Kaya naging uwarang kayo ng mga mananampalataya
sa Macedonia at Akaya. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako. Kaya hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. Ang mga taga-roon na rin ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinatikuran ang pagsamba ninyo, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay na Diyos. Okay? Dahil sa kanilang magandang patotoo na ipinakita sa kanilang lugar, sa kanilang bayan, ito ang sabi ay nabalita sa karating bayan, sa karating probinsya. Na hindi na kami nahirapan magpasabi o mag-preach na mabuting balita sa kanila sapagkat sila na ang nagsasabi ng mga bagay-bagay tungkol sa inyo at sa inyong pananampalataya. Kaano mga pangyarihan yung mabuting testimony? Okay? Maging yung hindi mananampalataya, nagbabalita sa ibang mga tao ng tungkol sa pangyayari sa buhay mo. Kaya hindi na mahirap mag-preach sa akin na Apostol Pablo. Hindi na mahirap magkakaroon ng mabuting balita. Bakit? Malakas ng mensahe ang buhay ng mga taga-Thessalonica sa kanilang mga lugar. Amen? Kaya yung mga tao ay nakakilala sa Panginoon dahil sa kanilang magandang testimonya, sa kanilang magandang buhay. Amen. At ito ay pinapanalangin po natin na yung buhay ng mga po natin ay maging isang testimonya, maging isang kapangyarihan ng Espiritu na kikilos sa buhay ng mga tao upang makilala nila ang Panginoon sa Kristo. Amen? Kaya, mga kapatid, ang lifestyle evangelism is very powerful. Kung ipinakikita po natin sa pagkita ng buhay po natin, yung kapangyarihan ng Panginoon, marami po like siya. Amen? Ang tanong ay, paano ito sisimulan sa ating buhay? Paano mangyayari po ito? Pero bago po yun ay doon kong sabihin po sa inyo, bilang sa Kristyano, sino po Kristyano po dito? Sama. Sana po tayo? Okay. Bilang sa Kristyano po ay ang pag-ibanghelyo ay dapat way of life. Sabi natin, way of life. Way of life. Kaiba na ng buhay natin ang Ebanghelyo. Daladala po natin ang Ebanghelyo sa buhay po natin. Tayo po ay Kristiyan. Saan tayo po ako, saan tayo pumuntan, kasabay, kakakiban po ng buhay po natin, Ebanghelyo ng Diyos. Pagpunong balita ng Diyos. So, paano natin ito sisimulan sa buhay po natin? Una, nagbabati na ang isip po sa inyo. Mag-discern po tayo. I-discern po natin na gamitin po tayo sa Panginoon kung saan tayo naroon. Doon lang sisimulan lahat yun. Mag-discern po tayo. Sabi natin, Panginoon, gamitin niyo po ako kung saan lugar. Ako ibigay po niyo. Ang buhay ko dapat maging kalulod-lulod sa harapan ng mga tao kasama ko sa kapaligiran. Mag-discern po tayo. Kasi nagsisimula sa discern lahat. Mag-discern po tayo na marami maligtas sa pagitan ng buhay po natin. Mag-discern po tayo na maparangalan ng Diyos sa pagitan ng buhay po natin. Pangalawa, meron na po tayong discern, mag-pray po tayo. Mag-pray po natin. Humingi tayo ng kapangyarihan sa Espiritu Santo
Humingi tayo ng kaalaman mula sa Diyos. Humingi tayo ng lakas ng loob sa Diyos. At pag nag-reserve po tayo, at nag-pray po tayo, tigagalan ng Panginoon. Hindi tayo titigil doon. Okay? Desire, pray, and the mga po is, do it. Sa gawa po natin. Magsimula po tayo gawin. Intentionally. Dapat papasok ko sa isipan ko na ang goal ko, o ang goal ko ay may influensya ko sila sa Panginoon. Para pag mayroong pag-isip na gano'n, lahat ng kilos mo, ibabagay mo ang sa intention mo. Nag-isip. Iingatan mo ang iyong sarili na makagawa ng pagkamali sa harapan nila dahil meron kong goal na sila'y madala sa Panginoon. Amen? Iingatan mo ang iyong pagsalita para sila hindi matisog sa iyo at madala sila sa Panginoon. Amen? Sa Proverbs sinasabi noon na ang isang kaibigan na nasaktan mo ng damdamin ay naglagay ka ng pagyan sa iyong pagkita na mahirap na kalis. Kaya bilang mananampalataya, sinapin po natin ay mga kaibigan po natin, sila po natin ay hindi po natin masaktan o mag-iso sa magitan ng buhay po natin sa gusto po natin silang gagawin. Amen. Okay? At nawa mga kapatid, magsimula po tayong gawin po ito. Dahil ito ang kalooban ng Panginoon. Nais ng Panginoon na bawat tao ay pupunta sa natin. Nais ng Panginoon na lahat ng tao ay maligtas at wala mapahamak sa impyerno. At paano mangyayari po ito kung mananampalataya ay hindi intentional yung kanilang pag-ibangkulyo, hindi lifestyle, hindi way of life. Gawin po natin lifestyle, intentional, at way of life po natin ang pag-ibangkulyo. Amen? Ngayon